na senador na dati ring PNP chief, Senator Ping Lacson. Senator Ping, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Yeah, Ka Tunying, Ka Jerry, magandang maga sa ating lahat. Apo, sisimulan po namin dito sa PNP chief. Kayo po nung malaman dito sa PNP chief, kayo po nung malaman ninyo, marinig ninyo, ano pong first reaction o naramdaman ninyo, Senator Ping? Well, unang tanong siyempre, bakit kaya? Kasi at the time na talagang bit-bit niya yung PNP, yung buong organization sa, alam mo, magandang perception ng publiko dahil sa mga ginagawa niya. Eh yun nga, biglang may balita na papalitan. Actually, may nagpadala nga nung yung sulat ni Executive Secretary Bersamin, kaya nakakagulat. Nagulat din pala kayo. Oo, ano po yun? Kahapon? Hindi akalain talaga maraming hindi nag-aakala na mangyayari. Pero yun nga, dahil batid ko naman na merong konting background doon sa tungkol sa pagka-sibak niya, pag-reshuffle niya ng mga pulis. Ang pinakamaano doon, yung number 2 man. Kasi nung panahon ko, natatandaan ko, binigyan ako ni President Erap ng blanket authority. Ikaw na magpatakbo ng PNP, yung mga designations, assignments, maski yung sa promotion. Kasi ang level ng authority ng Chief PNP sa promotion, hanggang Police Lieutenant Colonel, sa kanya yan eh. Hindi na kailangan dumaan kung saan-saan. Pwedeng on the spot, mag-promote. Ako, nagpo-promote ako on the spot noon pagka binalo ko sa field at may magandang accomplishment. Ora mismo, sinasabihan, inaano ko doon, orders to follow, pinopromote ko na. Pero yung command group, ang command group kasi, 3 lang naman yung Lieutenant General sa command group. Diba? Yung Deputy for Administration, number 2 man. Deputy for Operation, number 3 man. Saka yung Chief Directorial Staff. Yun talaga hindi ko pinakailaman yun. At yun talagang pinaubaya ko yun sa mas nakakataas sa Commander-in-Chief at saka sa chief sa head ng ex-officio, chairman actually ng NAPOLCOM. Kasi ang Secretary ng Interior and Local Government, siya yung ex-officio chairman. As SILG, wala siyang pakialam sa PNP. Pero as ex-officio chairman ng NAPOLCOM, doon siya merong supervisory authority. Yung po bang... Ang narinig ko noon, kasi di ba ni-reshuffle niya, ni-reverse ng NAPOLCOM. Pero hindi siya tumalima. Di ba, nagkaroon pa ng flag raising yata na pinakilala niya pa si General Bana. Tama po. Bana, na parang diniin niya. Yun ang nakikita ko lamang pwedeng dahilan na kung bakit, sayang kasi alam mo, noong una siya na-appoint, medyo nagkausap kami ni Secretary John Vic noon eh. Nung kampanya pa ito doon sa Cavite, nung nag-rally kami sa Cavite, sabi niya, Senping, anong palagay niyo kay Nick Torres? Sabi ko, ayan ang kailangan, yan talaga yung nahanap niyo, yung mission-oriented, na pag inutusan, talagang ibabangga yung katawan niya for the accomplishment of the mission. Maganda yung attitude. Ngayon, dahil kung gano'n, kung lagi kang sumusunod sa chain of command o kaya sa mga nakakataas, dapat sana naging consistent na lang doon. Hindi lang sa operational matters, kundi sa administrative matters. Ang nakita ko lang na pagkakamali, kung may tuturing na pagkakamali ni General Torre, yun nga, dapat nung ni-reverse ng NAPOLCOM, either nakapag-communicate siya or in the first place, bago niya ni-relieve yung kanyang number 2 man, si General Tates, dapat man lang sana nakitao po. Yun, nagpasintabi. Kumbaga sa flood control project, passing through. Naisingit. Pero Senator Ping, sa tingin nyo, ganun ba kabigat yung kasalanan yun at matatabunan kung may ganun mang pangyayari at ganun ang kasalanan para matabunan yung ibang mga accomplishments, mga ginawa niya at mga ginawa niya para sa administrasyon? Hindi pa natin alam kung ano yung mga nasa likod na istorya, yung mga behind the scene. Hindi tayo privy dun eh. Alam ko lang, yun nga, dahil sunod-sunod yung pangyayari, may order ang Chief PNP, naglapalabas ng mga general orders sa headquarters, pero ni-reverse. Mukhang walang communication. Sana kung nagkaroon sana man lang ng communication, direct communication between NAPOLCOM or even between the ex-officio chairman who is the SILG and General Torre,
sana hindi umabot sa ganito. Kasi pwede namang ano tawag dito, i-rescind yung order eh. Yes. Halimbawa, Oo nga. reverse ng NAPOLCOM. Hindi naman pwedeng yung NAPOLCOM unilaterally, sila na mag-order eh. Mali rin yun eh. Dapat yun, inutusan ng PNP, i-rescind nyo yung order, magpalabas uli kayo ng panibagong order na nire-rescind nyo. Mali rin siguro yung part ng NAPOLCOM na unilaterally, ni-reverse nila. Saka ang Wala kasi NAPOLCOM, silang order din dun eh. ang NAPOLCOM po, hindi ba member din yan ang Chief PNP mismo? Oh, yun pa isa. Talagang member ang Chief PNP ng NAPOLCOM. So dapat na-resolve yan within the NAPOLCOM yung sa board. Meron sila namang commission nga yan eh. Dapat pero ito napag-usapan. Tumawag ng emergency meeting. Yes. Tapos pinag-usapan. Ang ba nangyari rito? Kung yun lang talaga ang dahilan, sabi nyo nga, kung yung mga behind the scene, di naman natin nalalaman pa yun. Pero kung ito lang yung what is publicly discussed na rason ng pagtanggal sa kanya, sapat ba yun kung kayo po yung commander-in-chief? Sapat ba yung kasalanan na yun ni General Torre para unceremoniously tanggalin siya? Sabi nyo nga, ang ganda ng dating sa tao ng mga ginagawa ni General Torre. Ang rating ng PNP ngayon, ang trust rating ng PNP ngayon ay napakataas. At hindi lang yon, ang pagka may bumabaril sa Pangulo, yung katawan ipahaharang niya sa bala. Ipahaharang niya sa bala yung kanyang katawan. Sapat ba yon? Sapat po ba yon, Senator? Kung nakapag-usap, kung nagkaroon ng komunikasyon at na-resolve internally, sana ganun ang nangyari. Kaya nga sabi ko, hindi natin alam ano pa ba yung mga underlying na mga circumstances, ano pa yung mga nangyari in between. Yun na hindi natin alam eh. Ang alam lang natin, ni-reverse ng NAPOLCOM, tinindigan ni General Torre, yung mga nangyari pa, mga behind the scenes na pangyayari, hindi na natin alam yun. Opo. Mahirap mag-speculate. Pero kung ang usaping yung ni-reverse at hindi sinunod, medyo mabigat yun sa isang organization kasi mawawala yung cohesiveness eh. Kasi kailangan maganda yung relasyon ng NAPOLCOM sa Philippine National Police. Tama rin si General Torre, narinig ko yung pahayag niya eh. Ang requirement lang para sa, halimbawa, promotion, Civil Service Commission eh. Kasi ang mga police, kumuha ng Civil Service eligibility eh. Kami nga pagka yung ipopromote, kukuha ka ng clearance sa CSC eh. Actually, wala naman talaga yung NAPOLCOM. Parang added layer pagdating sa... Kasi policy making body ang NAPOLCOM eh. Yes. Oo nga. Pero alam mo, may mga resolutions, may mga memorandum. Ang nangyari sana, nagpalabas na lang ang memorandum ang NAPOLCOM addressed to the Chief PNP na i-rescind yung order. For certain reasons, kung whatever reasons there are, Opo. na hindi yung ni-reverse antimano, nang nalagay naman on the spot si PNP Torre. Opo. Kasi kung ako rin si General Torre, parang nahamon yung aking leadership na ni-reverse ako na hindi ako yung nag-rescind ng order kasi yung order manggagaling yan sa sa Director for Personnel Directorate for Personnel. Sila magpapalabas ng order. So sila din dapat. Saka yung pong Senator Ping, yung binanggit niya na siguro paniniwala niya ito na ang kanyang kapangyarihan tungkol dun sa reshuffle ay nag-emanate from the Commander-in-Chief. Para may ganong esensya siya na sinabi. Hindi ba mas madali na tinawagan ni ES si General Torre, oy General Torre, tigilan mo yan, sumunod ka na lang sa NAPOLCOM para tapos na istorya kung yun lang talaga dahilan na. Yeah, sabi ko, hindi natin alam pa kung ano yung mga pangyayari sa loob eh. Opo. Kung ano pa yung mga nangyaring komunikasyon nila, kung ano nangyari pag-uusap. Hindi na natin alam yon. Ang saklaw lang ng kaalaman natin, kung ano yung nabasa natin, kasi public knowledge naman yon, na yun nga, ni-reverse. Nagulat din tayo, ni-reverse ng NAPOLCOM yung order. Pero nakikita ko rin yung wisdom sa pag-reverse. Kasi nga, command group yun eh. Siguro kung yung ibang official lang, yung mga regional directors, ni-reshuffle mo, siguro wala masyadong issue. Pero yung second in command, member ng command group,
ako talaga pinaubaya ko yun sa Malacanang eh. Mhm. Talagang hindi ko yung pinakailaman. Meron nga akong maski ayokong i-appoint. Wala na, hindi ko na pinakailaman kasi prerogative naman ng Pangulo yun. Opo. Na sa akin at the very least, bago niya ni-reshuffle, sana nakitao po muna. Mhm. Opo, opo. Okay. Senator Ping, andyan na yan. Nangyari na. Meron ng pinapanumpang bagong PNP chief. Ano nga lang, as ano ba, acting Acting OIC. Dahil mananatili hanggat hindi nagre-retire si General Torre, pareho pa lang pala sila ng retirement date. March 2027. Pareho sila. Oo. Mananatiling 3-star lang si General Nartates. Oh, ganun. Kasi ang PNP law, isa lang talaga yung 4-star eh. Mhm. Nangyari sa akin yan noon, nung na-appoint ako, yung chief PNP na dinatnan ko, ay mag-retire. May ayaw nga umalis doon sa quarters eh. Naalala Si ko. upper class ko eh. May mga, sa akin, maliit na bagay lang yun. Importante sa akin yung trabaho ko sa PNP noon eh. Oo. Ano kung hindi ko makuha yung 4-star? Sabi ko nga, I think nagkausap kami ni General De Villa noon kasi dating chief PC, naging boss ko, naging chief of staff. At sabi ko, maski isang araw ako chief PNP, hindi na maalis yung picture ko dyan sa nakasalansan dyan eh. Oo. Nakapaskil na yan Kaya kahit hindi na. masyadong importante sa akin yung mga ganon. Alam mo, ego lang yun eh. Pag ginahidol mo yung ego, madidistract ka doon sa mission mo eh. Kailangan mission-oriented eh. Kaya hindi siya nagre-retire. So matagal akong 2-3 stars nun eh. Pero bandang huli, siguro, dahil okay naman ako nung naging chief PNP ako in the course of time, over a few months, parang naibangon ko rin yung puri ng PNP. Nagkusan loob na, hindi ko nga kinausap yun eh. Pwedeng sir, baka naman pwede mag-retire ka na. Ang pension mo naman ay pareho na rin. Hindi ko nga hindi nga kami, wala kaming usapan. Hanggang sa nabalitaan ko na lang, nag-file na siya ng retirement. So yun, saka ko nakuha yung aking 4-star. Kaya nga delayed yung aking 4-star. Pagiging 4-star, opo. Well, hindi lang kayo. Meron pang ibang mga naging PNP chief na ganyan na naging sitwasyon. Hindi ko kaya dapat i-amend na rin ang PNP law, Senator Ping, na kapag ang isang PNP chief tinanggal, considered retired na rin siya kaagad. Pati yung retirement law. Subagay, nakapaloob naman yun dun eh. Apo. Yung term 4 years yan eh. Tapos yung mandatory retirement age na 56 years old. Ganun ang ano. So, hindi mo rin mapipilit kasi nga mayroong batas. Siguro nga pwedeng revisit yung PNP law, pati yung 8551, yung amendatory law. Para na sa ganun, pagka nirelieve na, tinanggal na, automatically retired na. Retired na. Sa AFP ganyan din ang naging problema nitong mga nakakaraan, di ba? May mga naging issue rin sa AFP. Pero mukhang meron ng bagong batas ngayon na kapag AFP chief ka, in-appoint ka, may fixed term na, pero kapag tinerminate yung appointment mo bilang AFP chief, kasabay na rin na retired ka. Ganun yung nakalagay na sa bagong batas ng AFP. Tama yun. Mabuti nga na nabanggit nyo, mabuti nga pag-usapan namin ni Senator De La Rosa. Siya ang chairman ng public order eh. Opo. Baka pwedeng revisit namin yung 8551 o yung 6975. Basta ganun, para hindi magkaroon ng ganyan sigalot. Pagka nirelieve, hindi ka na chief PNP, hindi ka na rin entitled sa rango mo. Para na sa ganun, retire ka na dapat. Alam mo, medyo awkward yun eh. Kaya nga po eh. So, nakadetail sa office mo yung dating chief PNP na 4 stars, magsasaluduhan kayong dalawa. Mauutusan nyo ba yun? Hindi ba? Chief PNP pa rin, designation yun appointment yun. Pero, authority siya eh. Pero sa mga PMAyer, parang yung ang mas kinikilala nyo yung upper class eh. Kapag upper class nyo, di ba, pag nasa lubong nyo, kayo ang unang sumasaludo eh. Oo, ako nun, ang inabot ko nun, 4 years ahead of the PNP. Pagka command conference, share sila na sa akin. Pero pagka nagsasalubong kami sa hallway, share ako sa kanila. So ano pong nire-recommend nyo kay General Torre to step down, to retire na? Ganun? Ano yan, sarili niyang decision yan. Mahirap pangunahan na i-advise or whatever. Kasi sabi ko nga, hindi ko alam yung
yung mas malalim na dahilan eh. Posibleng merong mas malalim na dahilan. Kasi sabi nyo nga, parang sa ginagawang maganda ni General Torre, para bang mahirap paniwalaan o mahirap tanggapin ng mga tao, mga Pilipino na sabihin natin. Kasi talaga namang maganda yung ginawa niya sa PNP. Yung kanyang 5 minutes na actually, 3 minutes ka raw yun eh. 3 minutes, Presidente pa nga raw nagsabi sa kanya na gawin mo naman 5 minutes. Kaya naging 5 minutes response yun. At maganda, kasi tinest namin nung dumalaw siya sa Senado, nakadao pang palad namin. Si first time ko nga siya nakita, sabi ko, nasa ka pa nanik nung Chief PNP ako. Nasa NAR group daw siya. Under siya ni General Raynor Gonzales, mayor na ngayon. So, nandun ka pala. Kasi hindi kami magkakilala, wala kaming direct na pag-uugnayan. Pero ang alam ko lang, kasi yung dating boss niya naging boss niya sa IDG, si Del Managuelot, medyo tinanong ko nung mutang na yung pangalan niya. Sabi niya, mahusay na official yan, sir. Ano yan? Decidido yan, saka firm talaga yan. Sabi ko, tama pala yung pag-apili sa kanya. Saka doon na nanggagaling yung aking knowledge about him. Napatunayan naman ni General Torre yun. Pero yung nabanggit ko po kanina yung unceremoniously yung pagkatanggal. Siyempre, sabi pa nasa balita nga 5 beses yan tinatawagan ni Secretary John Vic Remulla para dun sa turnover kahapon, pero hindi na po siya sinasagot. I'm sure masama loob at meron ding mga nakikisimpatya, hindi lang mga kapwa niya opisyal, kundi mga taong bayan. Ang totoo, pag binasa niyo po yung mga reaksyon ng ating mga kababayan ngayon, marami po ang sumisimpatya kay General Torre. Ang tanong po, meron bang pwedeng gawin ang pamahalaan, ang Pangulo, para naman wag malagay sa ganitong kaya po yung inabot. It's one of the greatest humiliations po na inabot po siguro niya. As I said, hindi natin alam kung ano pa yung mas malalim na dahilan eh. Ang importante din dito, yung PNP is a very professional organization. Nagsusunod yan sa chain of command eh. Kung ano yung legal order. Wala namang illegal doon sa order sa pag-relieve sa kanya kasi sole prerogative ng Pangulo yan eh. Opo. Na tanggalin kasi hire and fire eh. Presidential appointee, maski cabinet secretary, anytime pwedeng tanggalin ng Pangulo. At ang PNP naman, like any military or uniform organization, tatalima yan na susunod yan sa chain of command. Malaking challenge kay maidagdag ko lang, malaking challenge kay General Tate. Tatalaki ng sapatos na ipiling niya. Kaya po siguro ganun yung hugot ko, Senator, dahil kung talagang ito lang ang dahilan, yung tungkol sa, bagamat importante ito, yung tungkol sa NAPOLCOM defiance. Mukhang kailangan nila humanap na ibang dahilan. Dapat humanap sila na ibang dahilan. Kasi kung ganito kabilis ang pagkatira kay General Torre, who is becoming popular, at kinaiinggitan, baka pinagseselosan na rin ng mga nakapaligid sa Pangulo, bakit yung mga involved sa flood control projects, hindi masibak-sibak? Hindi halihawi ng 2x2 at kaya nga tanong natin, ganun ba kabigat yun? Yung kasalanan ni General Torre? Higit na mabigat yun kaysa dun sa kung kasalanan naman ni General Torre ang defiance na yun. Ibang level yun, yung sa flood control. Ibang level, tama kayo, level na yun. Senator Ping. Walang comparison na Senator Ping. No match. Walang comparison. Which brings us to our main topic for today, which is love. What is love? Meron pa bang part 2, part 3 ang privilege speech ninyo, Senator Ping, sa flood control? Depende, kasi sabi ko nga, kung may mga mas seryoso pa at mas nakakagimbal pa at mas malalaki pa na mababalidate. Nagbabalidate kami kasi ngayon eh. Opo. May mga information pumapasok na kailangan ng validation. Opo. Kapag solido ang pinangawakan namin, malamang sa hindi magkaroon ng part 2. Opo. Okay. Marami na kayong nabanggit, marami na ring na-report itong mga nakaraan tungkol sa ghost projects, yung ano pa tawag doon, double appropriation, kambal. Pero doon pala sa listahan ni BBM, Senator Ping, meron pa palang wala doon? Na-check nyo ba na pwedeng edited o may mga dinagdag bawas na doon pa lang sa listahan na ibinigay sa Pangulo?
ayoko naman pag-isipan na masama si Secretary Bonoan na pinilter nila. Maring nakaligtaan nila o kaya talaga hindi abot ng kanilang kaalaman. Tulad yung Darcy and Ana, wala naman doon. Tinan nyo na. Yung may mga ganon na talaga medyo talamak pero bakit hindi nasama sa listahan? Yun hong sa San Carlos, yung nakausap naming tao ng mayor ng San Carlos sa Bacolod, sa Negros, wala din daw po yun. Yung tatlong malalaking flood control sa kanila. Wala din sa website ng Pangulo. Kasi napakaraming kalokohan talaga eh. Maraming mga yung fly-by-night na parang lang to eh. Parang turo-turo lang ng mga DE. O ikaw na, akin na lisensya mo. Di ba nga, ang nilahat ko doon, mismong District Engineering Office na ang nagpapatupad nagpapa-implement ng proyekto, hinihiram yung lisensya ng mga kontratista. Meron pa nga pillars na dumating, pati yung TCAB. Yung accreditation board, may kalokohan eh. Parang, maraming kalokohan talaga. Parang sindikatong malaki, sabihin ko na. Pwede ko na sabihin na yung DPWH is a big criminal syndicate. Sama-sama na eh. Kasama ho ba dyan? Hindi nila lahat, pero yung mga sindikato sa loob talagang talamak. Bakit napapabayaan? Ano pong papel na sa sindikato ng mga proponent, yung mga nagpopondo ng mga projects na yan, mga senador at ilang kasamahan ninyo dyan sa Senado? Congressman, baka malimutan natin. Sila yung tumatayo parang financier ng sindikato. Kasi sila nagpo-provide ng pondo eh. Sila nag-i-insert. Sila yung... Kasi kung wala namang insertion na nangyayari, at saka malalakas ang loob kasi hindi naman matuturo pabalik sa kanila. Dahil yun nga pagdating sa budget deliberation, sa second reading pa lang, sa amin, sa Senado, approval ng second reading pa lang, bulungan na eh. Parang magsabit na lang kayo mga written amendments ninyo. So walang record? Sa lahat. Walang record eh. Sa House, ganun din. Small committee. Kanya-kanyang lapitan doon sa small committee. Yung mga congressmen, bigay mo naman to sa akin, sa ganito, sa ganun. Ang masama, okay lang yun. Kasi kung ang tinitingnan, yung pangangailangan ng kanilang distrito o constituents. Ang nangyari, kalaunan, iba na yung motibo eh. Lagyan mo ng 2 billion yung district ko. Kasi iniisip na pagkakakitaan eh. Hindi na talaga doon sa kailangang project. Congressman Libiste. O, di ba sabi ni Congressman Libiste, yung nakalang pondo para sa 2025 at yung ilalampang pondo sa 2026, binabayaran na siya eh. At sinasabi raw sa kanya, dating kalakaran eh. Talaga, ano. Pero, saka willing pong magbayad ng doble. Nagbayad na daw sa nakaraan. Tapos yung project na to para lang daw wag double payment. Wag niyang abalahin tong project na ongoing na nai-award na. Willing daw pong magbigay ng second payment kahit nabayaran na yung nauna. Hindi lang yun. Saka tinaas yung ante eh. Kasi di ba yung passing through sinabi ko, 5 to 6% lang yan eh. Yung distrito na yung district representative na may jurisdiction sa kanyang distrito, ito yung passing through eh. Dapat 5 to 6%. Itinaas nga sa kanya, ginawan 10% sa kanya eh. Tinan nyo na. At ina-advance eh. Parang royalty lang pala yun. Nag-iimbestiga siya at medyo siguro, alam din na bilyonaryo ito, baka hindi patulan ng 5 to 6%. So tinaas nila ng 10%. At bilang na nila yung 3.6 billion, kaya nga abot hanggang 360 million yung offer sa kanya eh. Yun ang aabot ng ganun eh. Ito rin yung isang masamang nangyari, kaya umabot na sa sukdulan yung pagka-corrupt noong 2025 DAA. Sabi nga ng Pangulo, hindi ko na makilala yung President's budget, kaya ang dami niyang binito. At saka ang dami niyang nakatawag doon yung for issuance of for late release. Later release. Naka-hold. Kasi isipin nyo, tinanggalan ng pondo yung PhilHealth. Pagkatapos yung pondo ng DepEd, nilampasan pa ng DPWH. Violation na ng Constitution yun eh. Umabot na sa sukdulan dahil sa katakawan, pinuno na talaga kasi nandun na yung mga suki nilang kontraktor sa DPWH eh. So hindi na sila nagkasya doon sa ceiling sa budget ng DPWH. Pati nga yung sa PhilHealth na
sabi ko nga, special law kasi syntax law, yung batas na sumasaklaw sa PCSO, batas na sumasaklaw doon sa PAGCOR, puro earmark yun eh. Special laws lahat yun eh. Pati yung pinangimasukan na yun ang ng kinuha. GAA, naglabas sila ng general provision, ng special provision under the program appropriations para ma-justify na magalaw nila yung PhilHealth kasi sinaman na doon sa mga doon sa under the special provision under the program appropriations. Yung GOCC na pwede nilang tanggalan. Yung PhilHealth, GOCC yan considered Tama So po. tinanggalin nila ng pondo para lang masatisfy siguro sa dami na rin nila na matatakaw, hindi na magkasya sa kanila. Oh. At yung iba siguro, pagkalalaki na ng yung mga funder, gustong i-insert, so para ma-accommodate lahat, nagtanggal pa sila sa PhilHealth, nagtanggal pa na sila sa ibang mga... Ngayon nga ako narinig na from regular budget, nirealign sa unprogrammed fund. Kasi yung special purpose fund, tatlo kasi yung Jerry, Anthony Yung regular budget, ito yung regular budget talaga. Opo. Tapos yung isa, yun yung tinatawag na special purpose fund. Opo. Nandun yung unprogrammed appropriations. Pangatlo, automatic appropriations. Baka sa susunod, kung di naawat ito, baka pati yung automatic appropriations, baka masukan na nila. Yariin na rin. Grabe, ano? Yariin na rin Panghuli na lang, Senator Ping, nabanggit ninyo yung 2025 budget na yan para hindi na maulit dito sa ginagawa ninyong budget ngayon for 2026. Nung nakaraan, nakausap namin si Senator Win Gatchalian, tinatanong namin, pwede bang i-identify, nakasulat na malinaw at nakalagdang malinaw ang pangalan nung nagsingit. ng nagsingit proponent. Kasi gusto ko sa distrito ko, ganitong project Gusto ng isang senador, wala naman kayong congressional district na nasasakupan. Gusto ko lagyan nyo na magagandang proyekto ang isang probinsyang ito. Pwede ho bang malinaw na gano'n na nakasulat ang pangalan? Sabi ho hindi ho masagot sa amin ni Senator Win Gatchalian nung nakaraan yan. Kung pwede, kung direkta kung pwede. Sa inyo ho ba? Pwede ho ba, Senator? Hindi niya rin masagot sa akin yun nung interpellate ako Kasi noong ina-adapt namin yung concurrent resolution number 4, ito yung transparency So sabi niya, i-upload yung NEP, i-upload yung GAA, i-upload yung second reading, third reading. Sabi ko, hindi na importante Kasi hindi natin maaawat yung mga kasamahan natin na walang habas na pag-i-insert, pag-re-realign, kung alam nilang hindi naman matuturo pabalik sa kanila. So sabi ko, baka pwedeng gawin nating kasama sa pag-upload yung authors o yung proponents ng mga amendments, aka insertions. Hindi niya rin masagot sa akin yon. Kasi yun sana yung amendments ko na pati yung identities ng mga proponents. Sabi niya, paano sa interpellation ito, naka-record ito sa amin sa plenaryo. Sabi niya, ang problema, may mga kasamahan tayo na amendment to the amendment. Sabi ko, nevertheless, madali yun maski amendment to the amendment to the amendment to the amendment. At least meron tayong nababacktrack natin sino-sino yung nag-amend. Kasi ganun, pag pumalpak yung proyekto, yung pagpopondo yung proyekto, alam natin kung sino yung nag-propose. Ayaw po ba ng ibang senador na mabanggit ang pangalan nila doon sa mga amendments Dapat na yun? proud sila. Dapat proud sila sa amendment nila. Walang kumikibo noon. Pero anong nangyari, nagkaroon kami ng sariling pagpupulong kasi sabi niya, pag-usapan na lang namin. Nilagay ko rin on record. Ganoon din ang suma. Kaya pumayag ko. Sabi ko, i-withdraw ko na yung amendments ko tungkol dyan. Kasi meron na on record naman ng pag-usapan natin. Na pag may nakita ako, maski sino senador, may nakita umusbong sa isang ahensya at nabawa sa isang ahensya, pag tinanong ko ba yan sa iyo sa floor, sasabihin mo, i-identify mo kung sino yung nag-amend. Oo daw. Sabi ko, tama na sa akin yun. At least ganun din ang result is the same. So, okay malalagay na sa record. At on record dyan, napagkasundo natin, ang isa pang problema niya kasi, kung daw may mga kasamaan kami, dagdag lang ng dagdag. Merong isang senador, mag-a-amend, may written amendment, 5 billion dito sa isang departamento. Wala naman sinasabi kung saan kukunin. So, problema ng chairman ng Committee on Finance yun. Sabi niya, paano naman sending? Ako naman yung pagagalitan ng mga ahensya dahil ako yung nalabas sa naka-upload na dokumento na ako yung nagbawa sa kanila kasi yung mga kasama natin,
mahilig lang magdagdag, tamad naman maghanap kung saan Ayun. kukunin. So sabi ko, di pagkasunduan natin na pagka mag-amend sila, magdagdag sila, isama na nila kung saan ngayon sila kukunin, hugutin. Para At malinaw. kung matanong kita sa floor, sabihin mo sa akin kung sino yon. Oo daw. Sabi ko, sige, okay na yun sa akin. Para yun naman ngayon, sa house ang problema. Kahapon, pinadala ako ng kopya ng resolution ni Congressman Toby Chanco. Mabuti nga meron ng parang ganun din ang direction sa House na meron din siyang version ng concurrent resolution kasi hindi naman magiging binding yung concurrent resolution kung Senate lang ang nagpasa. Tama, apo. Dapat yan, concurrent resolution, binding sa both houses. Ang gusto ko pa nga batas para binding din sa public. Kasi kung concurrent resolution binding sa Senate at sa House, hindi naman binding sa public, hindi makapag-demand ng publiko. So mas maganda kung batas. Meron nga akong final na bill pang 5 beses ko na pinapile to mula pa ng 14th Congress. Hindi talaga pumapasa. Ano po yan? Ayaw nila talaga ng transparency. Transparency measure. Nako. Senator Ping, mahaba-habang usapan to. Baka pwede maka-round 2 tayo. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo. Thank you, Senator. Thank you very much.